Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung sinagawang pagbebenta ng 20 kilos per kilo na bigas sa Cebu. I think May 5, nagpunta doon ang Pangulo at yun, pinatikim nila ang Pangulo ng gaano kasarap ang tig 20 pesos per kilong bigas. So ito po, may video pinost ni Jonel Dignos na maraming nakapansin na nung ibigay na yung nalutong kanin kay Presidente, kitang-kita napakamot siya sa ulo. Okay, panoorin natin na. Bantayan niya yung pagkamot niya sa ulo. Ayan o. Ano? Binigyan na. Yun! Kamot sa ulo. Sa pa. Yeah. Okay. So, ano ba yun? Mannerism lang ba? May ibig bang sabihin yung ano ba ito? Magbasa lang muna tayo sa mga comments, ha? Mary Jane Mangata, Merisi Dili Ibuto, Duterte pa rin kami. Antonio Empases, wag yun kay Mahimog Gwen. The people know very well who are you. Basa na sa ulan. Ito, Inday Lumisaw, nangamot siya sa ulo kung mukaon bagyod siya o atik-atik pamor. So, ang daming mga comments ganyan na napansin nila yung pagkamot sa ulo. So, anong ibig sabihin yung pagkamot sa ulo? Ito. So, in-screenshot ko na lang yung pagkamot sa ulo. Yun ang nasa thumbnail natin ngayon. So, baka mannerism lang naman yun. Mannerism, hindi niya nabantayan. Or, baka naman, ano kayang lasa nito? Alam natin, ang Pangulo, lumaki sa yaman. Hindi sila naghirap. Yung nadaanan ng karamihan, ako, nadaanan ko yung hirap. Bata pa ako noon, palaging bagyo doon sa amin sa La Union. Nakipila kami, kasi walang makain dahil sa sunod-sunod na bagyo at baha. Nakipila kami sa pagbigay ng libreng bigas. Narik pang tawag noon narik. Nako, medyo mabaho. Stuck narik. Kaya lang, magtiis kami dahil walang makain. So, nakaranas ako kumain ng ganyang klaseng bigas. Yung old stock. So, before itong programang ito na ginawa nilang tig 20, merong binebenta na 29 pesos per kilong bigas. Galing sa NFA. Although hindi naman pare-parehas, kaya lang may mga stock na nagyeyelo na ng tawag doon Dolomite rice. At maraming nagreklamo dahil mabaho daw yung tig 29 pesos per kilo na bigas. Pati ang ABS-CBN, meron siyang balita tungkol nito na natimingan ng ABS-CBN yung bigas na ibinibenta ng tig 29 ay may bukbok. Gumagalaw talaga yung mga insekto. Kasi nga, matagal na stock. So ito dahil
pampagwapo, pampataas ng rating o pampaano ng boto, I believe pinili nila yung bago-bago pa na hindi pa masyadong mabaho. Kaya lang, depende na sa stock kasi maraming stock yan eh. Ang NFA nag-i-stock talaga ng marami. Mandate yan ng NFA para kung may kalamidad, merong magamit kagad. But after 6 months and more, talagang i-dispose na yan ng NFA kasi masasayang pag hindi niya i-dispose. Ito ngayon yung mga binibenta. Kaya hindi mo maiwasan, may mga magaganda pa, kaya lang meron ding hindi maganda. May napanood akong balita ng Net25. Kasi sa ibang network, wala kang maasahang totoong balita doon. Puros pinaganda. Ang Net25, nung tinanong yung reporter, tumawa. Anong klaseng bigas yan? Tumawa. Kung maselan ka, sabi ng reporter ng Net25, maselan ka, mahirap. Kasi may amoy na. Inamin daw ng NFA na 6 months pataas na na-stock yung mga bigas. So, yun po. Ang kalagayan ng mga bigas at yung naghihirap, mabuti na lang kaysa yung wala. Kaya maraming nakipila. Sayang nga lang at natigil kagad. Isang araw lang, May 1, after that, pinatigil. Kasi bawal, electioneering yun. Mabuti at nagbigay ng warning yung NFA na wag muna kayong magbenta dahil bawal yan sa batas. So, sumunod ang administrasyon sa May 13 na daw. Sige, May 13, makipila kayo. So, hanggang kailan ito? Sabi nila hanggang December 2025 pa daw pwedeng makabili. For promise fulfilled. Yun ang sabi nila, promise fulfilled. BBM, ano yan? Bigas 20 meron na daw. Okay, kung meron na, kailang nakakalungkot naman dahil hindi naman pangkalahatan. Nung nangampanyang Pangulo na gawin nating 20 pesos per kilo ang bigas, maraming umasa na lahat makakabili. Ngayon, ang bebentahan nila yun lang vulnerable sectors of society. Mga 4Ps, senior citizen, PWD, solo parents. Yun lang. Promise fulfilled? I don't know sa inyo. Basta ako, it's not a promise fulfilled. Plus the fact na highly subsidized. Promise fulfilled sana ito kung sa galing ng administrasyong ito, nakaproduce sila ng marami, na subsidize nila yung farmers, kaunti lang ang gastos ng mga farmers, kaya kaya nilang ibenta yung palay nila ng mas mura dahil kakaunti ang gastos. Dahil sa galing ng sistema ng gobyernong ito, napababa ang presyo. Yun ang tunay na promise fulfilled. Ito, highly subsidized. Ang gumagastos nito, taxpayers. So to me, it's not a promise fulfilled. Ano lang, saving face na lang kasi hinisingil sila palagi ng taong bayan, nasaan na yung promesa ninyo. So gagawin nila ito para hoping na tumaas ulit ang kanilang lumalagapak na trust and approval rating. So good luck sa pagbebenta ng murang bigas. Okay, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang income natin sa channel na ito is tinutulong natin sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. At the same time, namimigay din tayo ng livelihood, nagpapatanim ng saging lakatan. Kaya ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin po ninyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. Ug ako karon siyang bisitahon. Maayong buntag, Manoy. Mayong buntag. Oo, gonsa man ka, Manoy? Agabuno ko. Complete. Og nukos, munyon. Complete dopos ammonium. Oh. O mga dagko na gid man imong saging. Oh, salamat po. Gani ang saging ni Manoy Iking. Og mga maayo gid kaayo og tubo.
Pwede brad, kasanat ito ka. First bat eh. First bat. Oh. Pila gani ni kapunuan Manoy imong saging lakatan? 144 ni tanan. 144. Oh. So daghang gyud gawas nga hinlo, tambok ug maayo Oo. pod ang tubo sa saging ni Manoy Iking. 144. Og karon Manoy, unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom ug sa pagsuporta sa abono uban pa nga magamit nato sa saging Manoy? Nagpasalamat kid ko sa Ginoo nga ingon man sa nagtan-aw sa video nga nagsuporta sa abono. Oo. Nagpasalamat ko nga nagpasalamat pud ko nga nalipay ko kay naa ako'y gitanom abono. Sige Manoy, salamat. Salamat po.